So hello guys, we're going to present our project system to our client. So first of all, I would like to introduce my team members: Mark William Sabonot, Gia Wenceslao, Junad Gonzaga, at yours truly, Chundel Mekbalo. So let's go. Good afternoon, ma'am. This is our system has been developed. The chicken meat inventory management system. The system can be easily manage the product and the orders and the stock. So, Junard Gonzaga ma'am will demonstrate how to perform the functionality of the system. So, Abay lingkod, abay lingkod. So, ito po yung registration mo natin ma'am. Pwede ka dito mag-register yung account mo. Hindi ka maka-proceed sa login kapag di mo na-register yung account mo. Ito naman po yung login form. Andito naman makikita mo ang yung dashboard, which is the profile, name of business, inventory, POS, customer, and logout. And makikita mo dito ang monthly sales data. Dito makikita yung Okay ron. si Junel ang mag-demonstrate sa'yo. Tagalog rin. yung sa inventory ma'am, may mga bookings tayo na pwede tayong mag-create ng product. So, for example ma'am, maglagay tayo dito ng wings. So, ang price mo natin ay sample is 150. So, sa quantity naman or kanang stocks niya ay lagay tayo ng sample is 1,000. So, i-create na natin dito yung create product button. So, ito na nakalagay siya ma'am. So, wings 150. Yung stocks niya ay 1,000. So, sa kanya action ma'am, pwede rin siya ito ma-delete. So, try natin siya i-delete. So, may nakalagay dito na are you sure you want to delete? So, it's please lang okay. Then, sa stock of products po natin ma'am, pwede natin i-update yung price. So, 200 yun yung price. So, pwede lang natin yung i-update natin na product. So, for example is wings. So, i-update natin yung to 200 to 300. So, natin 300. So, pilitin lang yung update price. Then, ito ma'am, yung price kanina 200 nagiging 300. So, yan, update na siya. So, back tayo sa inventory dashboard. Dito naman sa stock products, dito natin makikita kung ano ang ilan ang mga stock. So, dito, feet, beers, and wings. So, ano kayo sa inventory dashboard? So, isa sa PBS ma'am, si Junard Gonzaga yung mag-explain kung anong mga functionality dito. So, hello ma'am. Ako naman yung mag-introduce sa POS namin. So, sa POS dashboard namin is makikita mo to dito ang create customer new product and order and order list, sales report.
So, try natin yung mag-create tayo ng product. Sa product is makikita mo dito yung mga available at not available. So, nakita naman natin yung sa inventory natin is ang brace is not available. So, dito sa POS is also not available. So, try natin mag-order ng wheat and na kilo is try natin itong 3 kilo. And madi-display siya agad yung price and the total. And also maka-add siya product and pwede siya maka-select in multiple product in one order. Then makikita mo yung lahat ng kabuuang total ng in-order mo sa mga customer. And input mo lang yun dito yung customer name. And yung pera na ibabayad niya, yung amount paid. So yung pera na ibabayad ng customer is 2,000 and makikita mo dito yung total change. Ang total change ay 800. So click lang natin yung create order. And makikita mo dito yung order receipt. So dito sa order receipt, makikita mo yung lahat ng in-input mo dun sa mag-create ng order ng customer. Balik tayo na sa dashboard. Dito sa order list naman tayo pupunta. Sa order list, makikita mo ito yung customer ID, customer name, products, quantity, total price, at kung kailan nag-order yung customer. At makikita mo dito yung status kung na-delivered na ba siya or pending. And you can also view the receipt and cancel the order. So try natin to i-cancel yung na-order natin kanina. So makikita mo dito yung message na nagpa-pop up. Are you sure you want to cancel this order? So click lang natin yung okay. Then automatic na siya na ma-delete. Balik na lang tayo sa POS dashboard. And dito tayo pupunta sa sales report. So sa sales report natin is makita natin yung monthly sales and date. And at ang graph naman dito is makikita natin. Ito po yung graph natin. Total sales is 750. Yung araw. So, balik tayo sa main dashboard. Ito naman sa customer is makikita mo dito yung nag-order sa'yo. Yung ID, name, email, address, and phone number, and kung kailan siya nag-order. So, balik tayo. At ita-try natin kung lalagout ba itong system natin. So, it's successfully naman, ma'am. So, dito naman yung log-in, ma'am. Kasi na-successful na natin yung pag-logout. So, itong system na ito, ma'am, is pwede mo magagamit sa business mo. Kahit anong araw. Pwede na maka-print sa receipt. Yes, ma'am. Pwede ito maka-print ng receipt, ma'am. At pwede mo rin ito yung receipt natin is pwede mo send sa Gmail ng customer mo. So, click mo lang ito yung view receipt and download receipt as PDF. And then makikita mo dito sa ating PDF is yung receipt ng customer kung anong in-order, name, products, and total price change at kung kailan siya nag-order. At yan ang lahat yung kabuuan ng system namin, ma'am. So, check po namin kayo kung ano ang na-observe nyo sa system. Kung ito ba ay para sa iyo ay good, ay poor, good, literal, satisfied, and excellent. So, ipinapin mo lang ito ba, malalagyan mo ito na lang check. Depende sa iyo kung saan.
Ganito ko. Salamat po ma'am sa pakikinig at sa time mo na binigay.